Today I present myself before you. Please fill my mind, body, and soul with good health, wholeness, and wellness forever. Almighty God, I now offer you my whole being. I present my mind, spirit, and body to you. Bless me, O Lord, with good health and heal all the troubles of my mind, spirit, and body. O Creator, I don't feel comfortable and I feel sick, but with your healing touch, I know I shall recover fast and be just fine. Almighty God, please cover me with your mighty hands. Please come and take away my disease and miseries. This day and every day, may I sing your glory and worship you. Dear God, please bless me and my family with good health and physical strength. Give me inner strength to battle the evil effects of depression, loneliness, unworthiness, and hopelessness. Dear God, I ask for your mercy. Please shine your grace on me and make me healthy spiritually, physically, and emotionally. Please grant me good health, Lord, so that I may serve others and glorify your name. I may not be feeling well, but I know I shall get better with your grace and mercy. Surround me with your love, so all aspects of my health would be on the right track. I trust in your grace and goodness. I rest beneath your mighty wings of love. Amen. Paano nga ba maging miyembro ng MEMCO? Dumalo lamang sa pre-membership orientation sa pinakamalapit na MEMCO branches sa inyong lugar. Maaari ding mag-request ng orientation sa inyong opisina o sa ng komportableng lugar. Siguraduhin lamang nga abot sa 5 ang dadalo. I-fill out at kumpletuhin ang mga kailangang dokumento. Huwag din kalimutang magdala ng valid IDs at 2 perasong 2x2 pictures. Pumili ng membership package at bayaran ito. Pag nabayaran ito, ikaw ay ganap ng MEMCO member. Ugaliing mag-transact lamang sa otorisadong MEMCO employee. Humingi ng resibo sa bawat transaksyong gagawin. Paalala kaibigan, huwag kalimutan kunin ang inyong passbook. Alam namin, interesado ka kaibigan, kaya tara sa MEMCO. Welcome ka dito!
Ayan, good afternoon sa ating lahat. Good afternoon sa mga miyembro ng ating Mempreneurs. Bagong episode naman natin ngayong hapon dahil it's Friday. So ngayong hapon meron tayong inimbitang speaker para magbigay sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa psychology. Alright, so our speaker for this afternoon was educated in the field of psychology and counseling from the from Silliman University and the LaSalle University, and she gained certificates for training in human resource from the mentioned university. She is expert on the field of development, organizational development, and solution-focused brief therapy. Has 4 decades of dedicated service in the government in countless capacities as college professor, lecturer, consultant, trainer, and administrator. Lead trainer for human resource development, organizational development, gender and development, and team building projects both in government and industrial setting. A civic leader for Rotary Club and Philippine Coast Guard Auxiliary, an advocate for children's literacy, empowerment support for a group of local breast cancer survivors, and psychological safety in the workplace. Ladies and gentlemen, please help me welcome our guest speaker for this afternoon, no other than Professor Ana Maria P. Gomez. Let's give her a round of applause. Hello, I am Ana Maria Gomez and I am a professor of psychology at the Zamboanga City State Polytechnic College. Maraming salamat po for this opportunity you gave me to give you a pep talk on how important it is to consider mental health in the time of COVID-19 pandemic. I am sure that all of us meron tayong mga sarili nating version of pandemic stories because all of us were affected by this COVID-19 virus in a very personal way, regardless of whether we are frontliners or decision makers or merely stay at home audiences. When we were asked to sacrifice and take active participation in the so-called flattening of the curve by staying at home or working from home or postponing our social gatherings, no, and postponing our uh, travels, and most especially exercising precautions like using the mask, RPPE if necessary, face shields, no, observing quarantine rules, and observing social distances and many others, we were placed in a position where we collectively became selfless, no? And when you call it collective selflessness, this is the state in which all of us were able to develop a sense of altruism. By altruism, I mean it's a sense in which we forgot ourselves, we forgot our needs, and we were more concerned about the needs of others through our active participation in flattening the curve. At na-realize natin na even ordinary people can be a part of the solution. At lahat tayo are part of the solution. Yun po ang sense of altruism. Of course, meron pong iba na hindi naniniwala
sa flattening of the curve. Maraming nagsasabi na kasi mahal tayo ng Diyos, hindi tayo magkakasakit. At this time, I think we should be more scientific or medically inclined than than inclined philosophically, no? Okay. Of course, this is not to say that we disregard that prayers will not help. Of course, prayers will help, no? Yun ang sabi nga nila, faith without work is dead, no? So apart from praying, we should also put our faith in the forefront of our belief, no, on how to contribute in flattening the curve. Di po ba? Okay. So, meron po akong ipe-present sa iyo na 4 scenarios. At I would like you to discern kung saan po kayo nahuhulog sa scenarios na yon. Kasi po, if we are able to identify how we are now, no? How we are coping with the pandemic, at hindi po kayo nakaka-cope, perhaps matutulungan kayo professionally. Okay? So, ang 4 scenarios ko starts with number 1. After all this, after 7 months, kayo po ba ay nag-struggle pa rin? Number 1 is struggling. When you speak of struggling, you refer to naghihirap pa ba kayo, no? Naghihirap pa ba kayo on a daily basis na wala kayong pagkain sa bahay, wala kayong means of transportation, maghanap ng hanap buhay, no? Napapaiyak ba kayo palagi? Hindi ba kayo nakakatulog? Palagi ba kayong galit sa mundo o kay kanino, no? Are you exhibiting some very unusual behavior? Yun po ay you are in the state of struggling. Okay. Second, are you floundering? When I speak of floundering, this is the state in which na-recognize mo na nagbago na talaga ang mundo. And yet, wala kang ginagawa. Gumagapang ka pa. Kasi ang daming protocols, ang daming do's and don'ts, and hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Yun ang state of floundering. And when you are in a state of suffering and floundering, this is the situation in life na mas intense yung possibility na ma-acquire mo ang mental illness, no? So, at this point, if you are in this state, I recommend that you see someone, you can talk to someone, you can seek professional help. Kasi dito po sa Zamboanga, meron pong mga advocates na mga psychologists at counselors na pwede ho ninyo ma-approach, no, para matulungan kayo. Okay? At free po ang services. Okay? The third situation is, are you languishing? Kasi ang state of languishing is that you are starting to cope but you are failing to make progress. Kaya nga lang languish ka, no? Okay. Nag-stay ka in a state na parang hindi ka nakakaalis. You recognize that the world has changed. You are able to adapt somehow ang mga precautionary measures. Pero, sometimes you break the rules o kulang ka pa ng motivation or inspiration. This is only brought about by your low self-esteem, no? At kailangan mo talaga na ma-empower. And the last one is the state of flourishing. Ito ang ang ultimate goal dapat natin ngayon during COVID-19, that all of us will be flourishing. By flourishing, I mean yung umuunlad tayo. We are thriving. We are now more accepting and conscious of the new normal. And
uh, because of the new normal, we are accomplishing, bit by bit, and we are more excited of the new things to come. And if there's a challenge of frustration and adversity, we are hopeful that at the end of the road there's a silver lining out there, di ba po? Okay. And for people who are flourishing at this point in time, ito yung mga tao na nakakatulong sa mga tao na who are still struggling, floundering, and languishing. Okay? So, hindi mo kailangan ng psychologist o counselor if na sa paligid mo ay ang daming tao na nagtathrive, no? Despite of the challenges of COVID-19 pandemic. Kasi itong mga tao na to has switched their mental state into positivity. Okay? And when you switch your mindset to be positive, to be hopeful, no, to have courage, you are on your way to the new normal. Okay? So, as a parting word, I would like to encourage everyone to take a leap of faith, no? Every day, to take a leap of faith every day. To tell yourself that I am on my way to flourishing. If you're not flourishing at the moment, I'm on my way to flourishing. And like you live it, you sleep with it, no? You wake up with it, that in your every day you tell yourself, I'm flourishing, or I'm on my way to flourish. So that's all for today. Thank you and God bless. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Teresalyn Raisa A. Abdul ng Gustina Subdivision, Putik, Tumaga Road. Isa pa akong membro po ng MEMCO po dito po sa center ng D13 under po kay Sir Soyloy Udaundo po. Nung simula po nung pandemya nung COVID-19, talaga pong na stop talaga po yung pamumuhay ko, yung hanap buhay po namin, at saka yung income ko nung dati, hindi pa yung time ng COVID. Yung time na nung pong ng COVID, doon po nahinto po talaga yung pamumuhay namin pagnegosyo na. Nung nagsimula po ang Memcopreneur online community po, nagkaroon po buhay yung negosyo ko po. Simula nung nag-post po ako sa Memcopreneur, yung ukay-ukay ko, then nag-start na doon, nag-umpisa na po, nagtuloy-tuloy na po yung yung income ko, dahil po nagkaroon po ako ng maraming customers. At saka po nung time na yun, nung COVID na yun, so malaking tulong po sa akin yung nagkaroon po ng Memcopreneur online community po. Tapos noon na yung nakaipon na po ako ng pera, yun na po, nakapag-umpisa na din po ako ng sarili ko pong negosyo, like yung Nightingale, yung bagoong, tsaka yung chili garlic, tsaka peanut butter. Doon po, nanggagaling talaga po yan siya sa Memcopreneur po. Nung nag-start po ako nag-post sa page po nila. And then, tuloy-tuloy na din po, pati na din po, nagkakaroon na din ako ng skincare, tsaka yung mga product po ng mga panglilinis sa mga mukha, sa mga skin, ganyan. So, yung mga kasamaan ko po na member po ng MEMCO po, pong umpisan po ninyo, pagpatuloy nyo lang po, wag po kayong mag-give up ko.
katulad ko, yung nagkaroon po ng pandemic pero hindi po talaga ako nawalan ng pag-asa. Tuloy, nag-proceed talaga ako, nagpatuloy talaga ako na yung gagawa po ako ng paraan kung paano po na yung hindi po kayo magi-stop yung ano pong pinagsisimulan po ninyo. Ang mga product ko po is register na din po to siya sa DTI, sa BIR, tsaka sa BIPAD, sa FDA po. Kasi kung umpisa po tayo na wala po siyang yung papers po, parang hindi po legal yung negosyo po ninyo. Kaya nga po, unti-unti din po ako by step kung anong kinikita ko, kumuha din ako ng mga papeles nila para at the same time kahit may sa amin yung magpunta sa maibang lugar ganyan, at least may papeles na po yung mga product namin para hindi po sila ma-illegal. Kaya nga po lahat ng product ko po is legal po yan siya. Mayroon na po siyang patunay na FDA approved na po din siya, tsaka halal certified po siya galing sa OMA. At saka din po, registered na din po yan sa BIR po. May permit na din po siya for business. Ayun din po sa mga yung mga mamshis po dyan, sa mga sisterets po dyan. Pwede po kayo, imbitahin ko kayo sa namin, mag-member po sa po namin, sa MEMCO po. Kasi po, ang ganda po ng servisyo nila. Try nyo po, basta nyo talaga, mag-member po talaga kayo sa amin kasi doon po kami nag-umpisa nung nag-angat kami ng negosyo namin. Tsaka iimbitahin ko po kayo lahat. Yung nanonood na mag-member na din po kayo. Yung mga, meron po yung mga member din ng iba, yung mga kamag-anak nila ganyan, yung mga kaibigan nila. Welcome po kayo na mag-member po sa amin sa MEMCO po. Ang mensahe ko po sa mga nag-online seller na pwede po kayo na mag-post sa Memcopreneur sa online community po. Napakaganda po yung nila, kahit po yung iba din po, kahit hindi member, marami po nagka-post din sa kanila, tapos na-encourage din sila kasi po marami pong customer po sa kanila yung napopost nila. Yung pong isa po sa mga tips at saka strategy po, yung i-share ko po sa inyo, yung paano po yung magpalago po ng business natin. Focus lang po kayo sa yung meron kayo muna, tapos mo lang po, pagtiyagaan lang talaga po, kunting tiyaga lang po hanggat po lumago yung nai-income ninyo. Nyo din po, ibabalik nyo lang po hanggat dadami po yung ninyo, yung meron kayong naiibenta po ganyan. Kasi isa din po yung sa mga tips, yung mag-uumpisa po tayo sa small hanggang tataas po tayo, ganun, aangat tayo sa negosyo natin. Isa din po yung sa mga tips natin. Tsaka din po, yung sa mga nag-online din po, pwede din po kayo na mag-share, mag-post din sa amin. Kung sino pong may gusto yung magbenta, mag-post lang po kayo sa sa Memcopreneur po. Pwede na din po kayo pwede magpo-post po doon. Kasi ang ganda po doon sa page nila kasi marami po kayong makahanap ng mga customers po. At saka hindi lang din po customer, tsaka marami din po yung mga big investor din po na katulad ko na meron na din po kumuha sa akin ng mga product ko, not only by pieces, by bulk na pong kumukuha din po sa akin. Nung nag-umpisa po ako nag-post sa Memcopreneur po sa online community po nila. Yun po. Tapos ang mensahe ko naman din po sa mga sa Memco po. Salamat po talaga sa inyo kasi hindi nang dahil sa inyo siguro hindi rin po kami nakaka-asenso. Yung katulad namin nung nag-umpisa kami na nag-member po sa inyo. Kasi kung hindi po kayo nagbigay sa amin ng puunan, siguro wala din po kami na kikitain. Kaya malaking salamat din po talaga ako sa inyo, sa MEMCO po. Kasi malaki pong tulong po binigay ninyo po sa amin. Tsaka po yung sa sarili ko po, pagpatuloy ko lang po anong pinagsisimulan ko. Yung dati po yung
nag-umpisa ako nag-member, doon na po unti-unti po ako nagkaroon ng negosyo, nag-start ako sa maliit hanggang lumaki, hanggang lumago hanggang ngayon po. Anong nararating ko po ngayon. Kaya salamat po talaga sa MEMCO. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa mga nanonood ngayon. Alam ko marami po sa inyo ngayon na sa bahay-bahay or nasa opisina na nanonood po sa amin. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang buhay din sa mga nanonood sa atin dyan sa kanilang mga bahay, opisina, sa mga kanilang mga tindahan, or sa mga business nila na ngayon nanonood sa atin live dito sa ating Memcopreneurs online community. Napanood po ninyo ang mental health advice nang galing po kay Professor Ana Maria P. Gomez, isang professor in psychology sa Zamboanga City State Polytechnic College. Doon po nalaman natin na may mga napagdaanan natin ngayon during the pandemic ay isa lang po ay normal na ma-feel natin or mararamdaman. Ayon nga po din po kay Ma'am Ana Marie, kailangan lang po natin siyang malampasan. So, ika nga sa kanya, kailangan i-prove natin sa sarili natin or i-message natin sa sarili natin na I will flourish. Or ibig sabihin nun, na malalampasan natin to, mga ka-Memcopreneur. At maraming salamat din po sa ating certified Memcopreneur, si Madam Raiza Abdul, for sharing us the experience or yung pag-asenso niya sa pag-online selling niya during the pandemic up to this time. At yung experience niya bilang isang Memco member na rin po. Kami rin po ay iniimbitaan kayo sa lahat po nanonood na hindi pa member ngayon ni Memco. Kayo po ay very much welcome na maging member po ni Memco. Pwede po kayong mag-message sa amin through our Memco official page, Micro Entrepreneurs Multipurpose Cooperative, ang official page po namin. I-message nyo lang po kami doon at for sure may mag-assist po sa inyo kung may mga katanungan po kayo. And also, to give us a live moment, alam ko, marami na sa inyo ngayon, ay nag-iisip kung paano kaya namin itong gagawin ang mga bagay-bagay or naiisip namin problema sa panahon ng pandemic. So, para ma-inspire or ma-entertain po kayo ngayon, narito po si Ma'am Pearl Kim, isang DO ng ating Ayala branch. Let's give her a warm round of applause for a song number. Ang galing naman ni Ma'am Pearl Kim, di ba? Ang ganda ng boses niya. Naranahan tayo ganitong oras ng siesta na. I believe sa inyo, lahat na nanonood ngayon, na-enjoy nyo ang song number ni Ma'am Pearl Kim, isang DO po ng ating Ayala branch. So, alam ko, gusto nyo magpalakpakan. Palakpakan naman po tayo dyan. Okay, comment lang po sa baba kung gusto nyo po ulit manood ang ibang mga empleyado natin, na mag-render din po sa atin ng kanilang intermission. I believe lahat po ngayon nanonood mga members, i-request nyo po sa inyong mga, kung sinong DO ang gusto nyo, magbigay ng intermission number next week. So this time, we are happy that for the 21 viewers na nanonood ngayon, salamat sa panonood sa amin at humingi po kami sa inyong patuloy na suporta na manood at keep posted sa ating mga Facebook post sa ating Micro Entrepreneurs Multipurpose Cooperative official page and dito rin po sa ating Memcopreneur online community. So I hope everyone, we are wishing everyone a happy weekend. And thank you for being with us. Good afternoon.